Alam niyo ba, mga Ginoo, may isang masakit na katotohanan na nasaksihan ko sa loob ng mahigit 3 dekada ng aking pagiging doktor. Ito ay ang katotohanan na halos lahat ng kalalakihan, kahit gaano pa nila kamahal ang kanilang asawa, ay hindi tama ang paraan ng paglapit sa katawan ng kabiyak. Ngayon, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi lang tungkol sa mga teknik o simpleng payo sa loob ng kwarto. Ito ay kwento tungkol sa pinakamalalim na koneksyon sa inyong katuwang sa buhay. Tungkol sa isang katotohanan na matagal na nating nakaliligtaan. Marami ang nahihiyang pag-usapan ito. Iniisip nila na dahil may edad na, hindi na ito mahalaga. O di kaya ay nahihiya silang aminin na hindi pa nila lubusang kilala ang taong katabi nila sa pagtulog. Ngunit ang katahimikang iyon ang dahilan kung bakit nawawala ang mga pinakamahahalagang sandali natin. Ito ay ang malalim na ugnayan ng mag-asawa, ang mga sandali ng pagkakaintindihan kahit walang salitang binibitawan. Ako po si Dr. Marisa. Sa nakalipas na 3 dekada, libo-libong mag-asawa na ang aking nakapanayam at nagamot, lalo na ang mga nasa middle age at mga senior citizens. Sa prosesong ito, ang labis na ikinagulat ko ay hindi ang mga komplikadong sakit, kundi ang katotohanan na halos lahat ay hindi alam ang tamang pagkakasunod-sunod ng pagpapalalim ng ugnayan. Para bang gusto niyo magtayo ng matibay na bahay pero nakalimutan niyo ang pundasyon at nagmadali agad sa paglalagay ng bubong. Iyan ang dahilan kung bakit maraming relasyon, kahit tumagal pa ng ilang dekada, ay ladil may pakiramdam na parang may kulang. Isang kahungkagan na hindi maipaliwanag pagkatapos ng bawat pagtatalik. Ang mensaheng nais kong iwan sa inyo ngayong araw ay ito. Ang tunay na intimasya ay hindi nagsisimula sa galing, kundi sa pag-unawa. Huwag niyong hawakan ang inyong asawa na parang isang makina. Bagkus, aralin niyong basahin ang mga pinakamahihinang senyales na ibinibigay ng kanyang katawan. Ito ang puntong nalalagpasan ng 99% ng mga lalaki. Kaya naman, samahan niyo ako. Nang dahan-dahan, buksan natin ang pintuan ng sikretong ito. Mag-relax, makinig ng mabuti, dahil ang bawat sasabihin ko ay maaari maging susi para tuluyang mabago ang kalidad ng inyong pagsasama anumang edad pa kayo naroon. Ang unang prinsipyo at ang pinakamahalagang dapat nating itanim sa isipan ay ang prinsipyo ng dahan-dahang pag-init. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming kalalakihan, kapag nagsimula na ang pribadong sandali, ay madalas natataranta o nagmamadali. Madalas kayong nakatuon agad sa huling destinasyon at nakakalimutan na ang paglalakbay patungo doon ang siya talagang hinahangad ng mga kababaihan. Ang katawan ng babae, lalo na kapag nagkakaedad, ay hindi dinesenyo na parang switch ng ilaw na kapag pinindot ay iilaw agad. Isipin nyo na lang sa isang napakalamig na araw, kung bigla nyo ilulubog ang kamay sa kumukulong tubig, sakit ang mararamdaman nyo at hindi init. Pero kung magsisimula sa maligamgam at dahan-dahang iinit, kakalat ang ginhawa sa buong katawan. Ganoon din ang inyong asawa. Ang biglaang paghawak sa mga maselang bahagi sa simula pa lang ay magdudulot lang ng pagkailang o di kaya ay pag-iwas ng katawan bilang depensa. Sa kabaligtaran, ang dahan-dahang paglapit, hakbang-hakbang, ay magdadala ng malalim na pagre-relax at magbubukas ng daan para sa masiding damdamin. Kaya ano ba ang dapat niyong gawin? Tandaan, ang katawan niya ay isang instrumento musikal. Kapag tumutugtog ng piano, walang nanggugulat na lang sa pagpindot ng teklado. Kailangan ng mga daliring dumudulas ng magaang para makabuo ng musika. Sa mga kababaihan, huwag na huwag magsisimula agad sa pinakamaselang bahagi. Simula nyo sa pamamagitan ng pagyakap sa buong katawan niya gamit ang inyong pagmamahal. Gamitin ang buong palad, inuulit ko, ang buong mainit na palad ninyo para haplusin ang kanyang likod. Magsimula sa balikat. Haplusin pababa sa gulugod hanggang sa baywang. Dito, ang bigat ng inyong kamay ay napakahalaga. Huwag masyadong madiin na parang nagmamasahe ng pagod na kalamnan, pero huwag din namang sobrang gaan na parang nagpapagpag lang ng alikabok. Gamitin ang tamang bigat, mainit, gumagalaw ng may ritmo, gaya ng mga alon na humahampas sa pampang at bumabalik sa laot. Ang simpleng galaw na ito ay sapat na
para magpadala ng senyales ng kaligtasan sa kanyang isipan, dahilan para lumuwag ang mga naninigas niyang kalamnan. Makikita niyong bababa ang kanyang balikat at ang paghinga niya ay magiging mas malalim at payapa. Iyan ang senyales na nagbubukas na ang kanyang kalooban. Sunod naman ay ang mga kamay at binti. Lalo na ang dahong loob ng hita, ito ay isang bahaging napaka-interesante. Napakasensitibo nito. Pero hindi pa ito ang bawal na teritoryo. Ang paggalugad sa bahaging ito ay lumiliha ng matinding pananabik. Gamitin ang dulo ng mga daliri para haplusin ito mula tuhod pataas, pero kapag malapit na sa maselang bahagi, huminto at bumalik pababa. Kapag pataas, gawing napakabagal. Kapag pababa, pwedeng bilisan ng kaunti para mag-iba ang ritmo. Ang panunukso na ito ay gigising sa mga natutulog na ugat. Ang tiyan ay isa ring lugar na madalas nakakalimutan. Haplusin ng pabilog ang paligid ng pusod, maliit na bilog na palaki ng palaki. Ang prosesong ito ay nagpaparamdam sa babae na ang buong katawan niya ay inaalagaan at pinahahalagahan, hindi lang ang iisang parte. At ang pakiramdam na ito ng pagpapahalaga ang pinakamatibay na pundasyon para sa ligayang mararamdaman niya mamaya. Siguro sa puntong ito, marami sa inyo ang nagtatanong, kailan ba tayo pupunta sa main event? Bakit ang daming pasikot-sikot? Ang pagmamadali iyan ang kalaban ng emosyon. Madalas nating iniisip ang destinasyon at nakakalimutan na para sa mga babae, ang foreplay, ang paghahanda, at ang paggalugad na ito ang siyang tunay na handaan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga babaeng nabibigyan ng sapat at tamang paghahanda ay 3 beses na mas nakararamdam ng kasiyahan kumpara sa mga minamadali. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang prinsipyo. Mula sa malawak patungo sa linya. Mula sa linya patungo sa tuldok. Mukhang technical pakinggan, pero simple lang ito. Sa umpisa, ginamit nyo ang buong palad, malawak, para pakalmahin ang malaking parte ng katawan. Ngayon, paliitin natin. Gamitin ang mga daliri, linya, para magpukus sa mas tiyak na mga kurba. Patakbuin ang daliri mula sa hita. Palapit ng palapit sa maselang bahagi, pero pakiusap, tandaan nyo ito. Huwag muna itong hawakan ng direkta. Umikot-ikot lang sa paligid. Parang nga mamasyal kayo sa palibot ng isang hardin, pero hindi pa pumapasok. Ang sadyang pagbibiti na ito ay magpapataas ng kanyang pananabik sa sukdulan. Maaari niyong padapuin ang napakagaan ng inyong daliri sa ibabaw, parang balahibo lang nga dumaan, tapos huminto. Tama, ang paghinto ay isa ring tehnik. Sa musika, ang mga sandali ng katahimikan ay nagiiwan ng marka. Sa pagkatalik, ang biglaang paghinto ay nagpapaliyab ng pagnanasa ng mas matindi. Pipigilan niya ang kanyang hininga sa paghihintay sa susunod yung haplos. Kapag naramdaman niyo na ang kanyang kahandaan, simula ng haplusin ang panlabas na bahagi, hindi pa sa loob. Haplusin ang gilid mula itaas pababa ng dahan-dahan. Sa unang pasada, gawing napakagaan, halos walang diin. Sa pangalawa, dagdagan ng konting bigat. Ang dahan-dahang pagbigat na ito ay tumutulong sa mga ugat na masanay at tanggapin ang sensasyon sa halip na mabigla. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Masyado silang atat na pumasok sa loob o hawakan agad ang munting sbong, ang pinakasensitibong parte. Pero tandaan, nasa yugto pa lang tayo ng linya. Kailangang galugarin muna ang mga kurba sa labas bago pumunta sa sentro. Matapos maglaan ng sapat na oras sa labas, dahan-dahang ibuka at pumasok sa mas malambot na bahagi. Ang balat dito ay mas manipis at mas sensitibo dahil dito nakatipon-tipon ang maraming ugat. Gamitin ang hintuturo at hinlalato na malambot at mamasa-masa para humaplos. Sa puntong ito, ang tungkulin nyo ay hindi lang sa kamay, kundi pati na rin sa pakikinig at pagmamasid. Tingnan ang reaksyon niya. Bumibilis ba ang hininga niya? Lumalapik ba siya sa kamay nyo o umiiwas? Kung umiiwas siya o naninigas, ibig sabihin ay masyado kayong mabilis o madiin. Umatras ng kaunti, bumalik sa paghaplos sa hita o tiyan para makapag-relax siya ulit. Hindi ito pagkatalo, ito ay pagrespeto. Ang pagiging sensitibo niyong ito ang magpaparamdam sa kanya na ligtas siya at handa niyang ibigay ang lahat sa inyo. At ngayon, pag-usapan natin ang tuldok,
ang tinatawag na sentro ng ligaya pero madalas ding hindi naiintindihan, ang clitoris o mas gusto kong tawaging munting sbong. Alam niyo ba na ang nakikita ng ating mata ay dulo lang ng malaking istruktura sa loob? May mahigit 8,000 nerve endings sa maliit na tuldok na yon, kaya ang sensitivity nito ay doble kumpara sa ari ng lalaki. Kaya naman ang gintong tuntunin dito ay, huwag na huwag maging marahas. Maraming lalaki dahil sa impluwensya ng mga pelikulang hindi makatotohanan, ay may ugaling kuskusin ito ng madiin. Ang aksyong iyon para sa babae ay parang paggamit ng liha sa isang sugat. Masakit ito, nakakairita, at nakapatay ng emosyon. Ang tamang paraan ay ang hindi direktang paglapit. Magsimula sa pagguhit ng maliliit na bilog sa paligid ng munting sbong, mga 1 sentimetro ang layo. Huwag munang hawakan ang dulo. Umikot pa kanan, tapos pakaliwa. Ang sensasyon na nanggagaling sa paligid ay sapat na para ang mapanginig siya. Sunod, subukang pasiglahin ang magkabilang gilid, ipitin ng mahina ng daliri ang gilid nang hindi tinatamaan ang dulo at parang pinapanginig ito sa ilalim ng balat na nagbibigay ng malalim at damang-damang ginhawa. Kapag talagang sabik na siya at ang kanyang katawan ay naglalabas na ng sapat na natural na pampadulas, iyong likidong regalo ng kalikasan, gamitin ang likidong iyon. Ang basang daliri ay dudulas ng mas maayos at maiiwasan ang sakit dulot ng pagkikiskisan. Sa puntong ito, maaari nyo nang hawakan ng direkta ang munting wusbong. Pero tandaan, kasing gaan ang pagdapo ng paru-paro. Gamitin ang malambot na laman ng dulo ng daliri, huwag ang kuko, at haplusin ito ng marahan. Bawat babae ay may sariling gusto. May gustong pabilog, may gustong pataas-baba, may gustong tinatapik-tapik. Walang iisang formula. Ang tanging susi ay ang pakikinig sa reaksyon ng inyong asawa. Ang pananaw at reaksyon ng bawat babae ay parang sariling universo, pero may mga batas sa katawan na hindi nagbabago. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa mag-asawang sina Ramon at Tess, isang pares na lumapit sa akin. 25 taon na silang kasal. Ipinagmamalaki ni Ramon na siya ay may karanasan at laging nakakatupad sa tungkulin. Pero si Tess, habang umiiyak, ay umamin sa akin na madalas siyang nagpapanggap lang para sumaya ang asawa. Dahil ang totoo, mas nakararamdam siya ng sakit at hapdi kaysa sa sarap. Nang turuan ko si Ramon na baguhin ang kanyang paraan mula sa pagmamadali tuma sa pagiging dahan-dahan at pakikinig sa bawat hininga ng asawa, labis siyang nagulat. Ilang buwan ang lumipas, sinabi niya, "Doktora, akala ko alam ko na ang lahat. Yun pala ay baguhan lang ako." Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 2 dekada, nakita kong talagang masaya ang asawa ko, hanggang sa napaiyak siya sa tuwa habang yakap ko. Iyan ang kapangyarihan ng pag-unawa at tamang pamamaraan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga nakamamatay na pagkakamali na binanggit ko kanina. Ito ay ang pagkakamali sa ritmo o bilis kapag malapit na sa rurok ang babae. Ito ang oras kung saan ang instinto ng lalaki ay madalas sumasalungat sa dapat mangyari. Kapag naramdaman niyo humihingala ang inyong asawa, naninigas ang katawan at lumalakas ang kanyang tinig, senyales iyon na paakit na siya sa tuktok ng ligaya. Ang instinto ng lalaki ay nagsasabing, malapit na siya, kailangan kong bilisan, lakasan, para maitulak siya sa finish line. Kaya naman bigla kayong bumibilis, dinidiinan ang pagkiskis at binabago ang ginagawa nyo. Pero mga Gino, iyan ay isang malaking pagkakamali. Isipin nyo na lang na nagbabalansi siya sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin para makatawid sa kabilang ibayo. Nakapokus siya ng husto sa pare-parehong ritmo na ginagawa nyo para manatiling balanse. Bigla, binago nyo ang ritmo, inalog nyo ang lubid ng malakas. Ano ang mangyayari? Mawawalan siya ng balanse at mahuhulog sa bangin ng panghihinayang. Ang pakiramdam ng ligaya na naiipon na sana ay biglang mawawala na parang bula. Ang gintong tuntunin sa kritikal na oras na ito ay matatag at walang pagbabago. Huwag baguhin ang ginagawa. Kung ang daliri nyo ay umiikot ng may bilis na 2 segundo bawat ikot, panatilihin ang bilis na iyon. Kung magaan ang diin nyo,
panatilihin ang gaan na yon. Huwag bilisan, huwag diinan. Maliban na lang kung hilingin niya. Ang paulit-ulit pare-pareho at para sa inyo ay nakakabagot na galaw ay siya mismong pinakamatibay na hagdan para marating niya ang tuktok. Sa oras na ito, ang utak niya ay parang nasa ilalim ng hipnotismo. Nakakapit sa pamilyar na ritmong yon para itulak ang emosyon sa sukdulan. Ang anumang bigla ang pagbabago ay puputol sa proseso ng pag-iipon ng enerhiya. Maging pasensyoso, maging parang isang matatag na bato na masasandalan niya. Huwag maging bagyo na tatangay sa kanya sa maling direksyon. Bukod sa mga kamay, hindi natin pwedeng baliwalain ang papel ng salitang walang boses mula sa mga labi at hininga. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na para sa mga babae, ang stimulation gamit ang bibig ay madalas nagbibigay ng mas mataas na antas ng kasiyahan kaysa sa simpleng pagtatalik lamang. Bakit? Dahil ang dila ay malambot, mainit at basa. Mas naigagalaw ito kaysa sa anumang daliri. Pero tulad ng mga kamay, kailangan din dito ang matinding fineness o kapinuhaan. Bago magsimula, ang kalinisan ay pinakamahalaga. Hindi lang ito para sa kalusugan, kundi para sa respeto. Ang mabangong hininga at malinis na katawan ay tutulong sa babae na alisin ang hiya at takot para tuluyang makapag-relax. Kapag nagsimula, pakiusap. Huwag agad sumugod sa command center. Magsimula sa mga halik sa hita. Gamitin ang mainit na hininga para bugahan ang sensitibong balat doon. Ang init na galing sa hininga ay minsan mas nakakapagpagising pa kaysa sa direktang pagdampi. Kapag lumapit na sa maselang bahagi, gamitin ang dila na naka-flat o malapad. Parang tumitikim kayo ng masarap na ice cream, huwag gamitin ang dulo ng dila para tusukin ito. Ang malawak na dampi ng dila ay nagbibigay ng pakiramdam na siya ay ligtas at balot na balot ng pagmamahal. Pagsabayin ang bahagyang pagsipsip at paggamit ng dila. Ang inyong mga labi ay kasing halaga ng inyong dila. Gamitin ang labi para akapin ang munting usbong, lumikha ng gentle suction o bahagyang higop. Ang puwesang ito ay humihila ng dugo papunta sa area na iyon, na nagpapataas ng sensitivity ng maraming beses. At muli, uulitin ko ang tungkol sa pagiging consistent. Kapag naramdaman niyo umaangat ang kanyang balakang at ang mga hita niya ay naiipit ng inyong ulo, sinasabi niya, "Tama yan, dyan lang, ganyan lang." Sa oras na ito, maging tila isang metronome o orasan na perpekto ang tiempo. Panatilihin ang bilis ng dila. Panatilihin ang lakas ng higop. Huwag bilisan dahil lang sa kayo ay nasasabi. Hayaan niyo siya ang mag-adjust ng katawan niya at kumiski sa inyo ayon sa gusto niyang bilis. Yan ang oras na ibinibigay niyo sa kanya ang kontrol. At yan ang pinakamagandang regalong maibibigay niyo sa babaeng inyong minamahal. Bukod sa mga pangunahing bahagi na alam ng lahat, may mga pressure points sa sikolohiya at katawan na kapag naawakan ng tama, ay mabubuksan niyo hindi lang ang kanyang puso, kundi pati na ang kanyang katawan. May 7 bahagi na laging hinahangad ng babae na mahawakan, pero bihira nilang sabihin. Una ay ang batok, sa may puno ng buhok. Dito nagtatagpo ang maraming ugat at ito ang kahinaan ng kanilang depensa. Ang isang dampi o ang mainit na hininga sa batok ay sapat na para kilabutan siya sa sarap. Pangalawa ay ang uka, sa pagitan ng collarbone at leeg. Ang balat dito ay manipis at punong-puno ng pagkababae. Ang halik dito ay nagpaparamdam ng proteksyon. Pangatlo ay ang mga kamay, lalo na ang palad at ang pagitan ng mga daliri. Ang pag-intertwine o pag-uugnay ng inyong mga daliri at paghimas sa palad ay lumilika ng matinding emosyonal na koneksyon. Pang-apat ay ang likod ng tainga, kung saan napakasensitibo sa tunog at hininga. Pang-5 ay ang baywang, sa bandang itaas ng puwitan. Ang paghawak dito habang magkayakap o naglalakad ay nagbibigay ng pakiramdam na siya ay inyong pag-aari at pinoprotektahan. Pang-6 ay ang puson, sa ibaba ng pusod. Ito ang sentro ng enerhiya ng babae. Ang paghaplos dito ay nakakatulong magtanggal ng stress. At huli, ang pang-7 ay ang pulso sa loob ng braso, kung saan damang-dama ang tibok ng puso. Ang halik sa pulso ay parang isang pangako ng wagas na pag-ibig.
Kapag naintindihan nyo ang mapa ng katawan na ito, hindi na kayo maliligaw. Malalaman nyo na minsan, ang simpleng dampi sa likod ng tainga ay mas makapangyarihan pa sa libu-libong salita. Gayunpaman, kahit gaano pa kagaling ang teknik, mawawalan ito ng saysay kung kulang sa isang mahalagang sangkap, ang konteksto at kapaligiran. Alam nyo ba na ang pagnanasa ng babae ay iba sa lalaki? Kung ang pagnanasa ng lalaki ay parang apoy na biglang lumiliyab, ang sa babae naman ay parang tubig. Kailangan ng oras para kumulo at malaki ang epekto ng paligid dito. Ang ilaw, amoy, temperatura, at ang pakiramdam ng seguridad ay may malaking papel. Magsimula tayo sa ilaw. Ang kwartong puno na nakakasilaw na puting ilaw ay hindi kailanman nagiging romantiko. Masyado itong hayag, kaya naman ng babae, lalo na kung may edad na at hindi nakasingkinis ng dati ang balat, ay nahihiya at nawawalan ng kumpiyansa. Takot silaw makita ang kanilang mga stretch marks o kulubot. Palitan ito ng madilim-dilim na ilaw, lampshade, o mas madanda, liwanag ng kandila. Ang malamlam na liwanag ay hindi lang nagtatago ng mga imperpeksyon, kundi lumilikha rin ng mahiwagang atmosfera na gumigising sa imahinasyon. Sunod ay ang pang-amoy. Ang ating pang-amoy ay direktang konektado sa bahagi ng utak na humahawak ng emosyon at alaala. Ang kaunting amoy ng lavender ay nakaka-relax. Ang hilang-hilang ay nakaka-excite. O kahit ang simpleng amoy ng bagong labang punda at kumot. Wag na wag hayaang amoy kulob o amoy pagkain ng kwarto. Iyan ang mga tahimik pero malupit na pumapatay sa damdamin. Ang temperatura ay madalas ding nakakaligtaan. Ang mga babae ay mas mabilis ginawin kaysa sa lalaki. Kung nilalamig siya, kusa na magkokontrat o maninigas ang katawan niya para mag-ipon ng init, at kapag manigas ang kalamnan, hindi siya makakapag-relax para maramdaman ang sarap. Siguraduhin mainit-init ang kwarto o maganda ng malambot na kumot para takpan siya kung kinakailangan. Ang maliliit na pag-aasikasong ito ay malaking puntos para sa inyo. Pero mas mahalaga kaysa sa pisikal na espasyo ay ang emosyonal na espasyo. Maraming mag-asawa ang nagkakalayo ang loob dahil kulang sa komunikasyon. Ang lalaki ay tahimik na ginagawa ang nakasanayan, habang ang babae ay tahimik na nagtitiis dahil nahihiyang sabihin ang gusto. Ang katahimikang ito ay parang paglalakad sa dilim ng walang ilaw. Basagin niyo ito, pero sa paraang malambing. Huwag magtanong ng nagustuhan mo ba? Na parang nag-iimbestiga. Gamitin ang mga tanong na malambing tulad ng, ayos ba ang ganito, mahal? Gusto mo bang dahan-dahan lang tayo? O di kaya, kahit walang salita. Markinig sa lengguwahe ng kanyang katawan. Ang mahinang ungol, mabilis na paghinga, paghigpit ng hawak, pag-arko ng likod, lahat yan ay ang pinakatapat na sagot. Kung itulak niya ng mahina ang kamay nyo, huwag magtampo. Senyales yon para baguhin o itigil ang ginagawa. Kung hilahin niya ang ulo nyo pababa, iyon ay ang pinakamatinding paanyaya. Ang bukas na komunikasyon ay ang pinakamagandang pampadulas para sa kaluluwa. Isang maselang usapin na dala ng edad ay ang panunuyo. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang hormones, kaya ang maselang bahagi ay hindi na kasing basa tulad ng dati. Ito ang pinakamalaking pisikal na hadlang na nagdudulot ng sakit sa mga kababaihang nasa middle age. Mga Ginoo, wag na wag niyo itong babalewalain. Huwag mahiyang gumamit ng mga lubricant o pampadulas. Ituring niyo itong kaibigan, isang rekado para maging mas maayos ang inyong pantatalik. Huwag hayaang magtiis si Mrs. sa hapdi dahil lang sa pride o kawalan ng alam. Ang paghahanda ng lubricant sa tabi ng kama ay nagpapakita na kayo ay modernong lalaki, marunong mag-alaga at iniisip ang kapakanan ng asawa. Sa huli, gusto kong pag-usapan ang pagsang-ayon at respeto. Kahit 30 o 40 years na kayong kasal, ang katawan niya ay kanya pa rin. Ang pagsang-ayon o consent ay hindi isang kontrata, kundi kusang loob na pagbibigay sa bawat sandali. May mga araw na pagod siya, sumasakit ang kasukasuan, o sadyang wala sa mood. Irespeto niyo iyon. Huwag mamilit o magparinig ng tampo. Minsan, ang simpleng magkatabing pagtulog, pagmamasahe ng kamay at paa o kwentuhan tungkol sa mga apo ng walang nangyayaring milagro ay nagdadala ng mas malalim na koneksyon
kaysa sa sex. Ang pag-ibig sa katandaan ay hindi na naglalagablab na apoy ng kabataan, kundi isang baga na mainit, matagal maapula at nagbibigay ng ginhawa. Mga Ginoo, ang paglalakbay sa pagtuklas at paggising sa katawan ng babae ay walang katapusan. Sa bawat yugto ng buhay may mga pagbabago siya, mga bagong pangangailangan at sariling ganda. Huwag isipin na matanda na, tama na yan. Sa edad na ito, kung kailan malalaki na ang mga anak at bawas na ang bigat ng trabaho, siyaka tayo may oras at isip para namnamin ang isa't isa ng lubusan. Huwag hayaang ang kawalan ng kaalaman o katamaran ang magpalamig sa inyong kwarto. Simulan nyo ngayon mula sa mga simpleng haplos sa kamay, sa pasensyosong pagpapanatili ng ritmo kapag siya ay nasa rurok na, hanggang sa pagsindi ng mabagong kandila sa sulok ng kwarto. Maging isang lalaking Pino, ang pinakamahusay na manginghibig ng inyong asawa, hindi dahil sa lakas ng kalamnan, kundi dahil sa lalim ng pangunawa at pagpapahalaga. Salamat sa inyong pakikinig sa mga payong ito. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pag-ibig at pasensya, kaya niyong pailawin muli ang apoy ng pagnanasa at magdala ng wagas na ligaya sa babae ng inyong buhay. Kung nakatulong ang videong ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe, i-like at i-share para kumalat ang mensahe ng pagmamahal sa marami pa. Hangad ko na manatili kayong malakas at magkaroon ng masayang pagsasama anuman ang inyong edad. Hanggang sa muli.